Isang araw nakatambay ka kasama yung mga kaibigan mo. Tapos bigla kang sinundo ng kapatid mo. Aalis daw sila kasama ng mama at papa mo. Wala daw tao sa bahay nyo. Doon ka daw muna. Imbis na mainis, medyo natuwa ka. Nagkatinginan kayo ng mga tropa mo. Iisa yung nasa isip nyo. Sabi mo sa mga kaibigan mo, pag uwi mo after ilang minuto, sumunod sila sa bahay nyo. Tapos dali na yung balang papanoodin nyo. Isa-isa lang yung pasok para hindi mahalata na maraming tao sa loob. Maya-maya, isa-isa na nagdatingan yung mga kaibigan mo sa bahay nyo. Pinasok pa ninyo yung mga tsinelas para walang makapansin. Panay silip sa bintana at sa pintuan. Sobrang kabado kung sino darating. Binuksan mo na yung TV, sinaksak mo na yung VCD. Sinalang mo na yung bala. At habang tutok na tutok kayo sa pinapanood nyo, panay silip ka sa bintana at sa pintuan. Hindi ka pa rin mapakali. Baka kasi bumalik yung mama at papa mo. Maya-maya, biglang may kumatok. Nataranta kayong lahat. Kaya ang ginawa mo, binunot mo na lang yung saksak ng TV at ng VCD para lang mamatay yung pinapanood nyo. Pagbukas mo ng pintuan, yung kaibigan mo lang din pala. Gustong manood. Nakakatawang isipin dati na sobrang hirap maka-access sa mga ganong klase ng palabas. Kailangan mo muna magkaroon ng lakas ng loob para bumili ng CD sa mga bangketa. Kung wala kang lakas ng loob, magtsatsaga ka sa mga dyaryo at mga magazine. Kaya maraming kabataan noon, late bloomer, o kaya inosente sa mga ganung bagay. Hindi katulad ngayon, isang click mo lang may access ka na. Manood ka nga lang sa Facebook at sa TikTok para ka na rin makakapanood ng mga ganong klase. Hindi natin may tatanggi na napakalaking bagay ng internet sa buhay natin ngayon. Minulat tayo ng internet sa napakalawak na kaalaman. Yun nga lang, minulat niya rin yung mga kabataan sa mga bagay na hindi pa dapat nila malaman.